So, hi guys! It's been a while since hindi po ako nakapag-upload dahil po sa sobrang busy namin at dahil malapit na rin po yung graduation namin. So, for today's video, magpapakita po ako ng sample ng isang lesson plan sa RQA. So, I got a perfect score sa isang division. Ito po yung picture ko na nag-demo po ako sa isang division. Yes, opo, perfect po ako. And then, paano nga ba ma-perfect ninyo ang lesson and teaching demonstration? Of course, may video na po ako dito. Mayroon pong mga objectives na sinusunod po tayo. Ito yung mga nagiging gabay po natin sa paggawa ng lesson plan. So, of course, mayroon po akong PowerPoint na kung saan malaki yung mga font at hindi ganong karamihan ng mga borders o kaya maraming mga etc. pa yung sa PowerPoint kundi directly at malinaw po yung PowerPoint ninyo. So ito po yung halimbawa kong lesson plan nung nagdemo po ako at ito po ay Filipino. Yes, nagdemo po ako ng Filipino yung ginamit ko sa elementary at meron din po akong English sa elementary. So, ito po muna ay uunahin po muna natin yung Filipino. So, kung makikita ninyo po, meron po itong mga makikita nyo po dito yung sino yung ano yung paaralan, guro, petsa, oras, antas, asignatura, markahan. Siyempre, kailangan nyo po lagyan ito ng header. Huwag nyo na pong lagyan ng border yung lesson plan ninyo. So, ito yung isang halimbawa ko. So, Republic of the Philippines, Department of Education, Caraga Administrative Region, Division of Blank. And then, isang masusting banghay aralin sa Filipino or sa English, ito ay detailed lesson plan. So, yan po yung isa sa mga halimbawa ko ng mga lesson plan. Of course, meron po tayong objectives, mga nilalaman, sanggunian, ano yung mga resources natin, kagamitan, ano yung gagamitin natin. So, next. Kung makikita nyo po sa pangalawang slide, ito po ang bakit mga panimulang gawain. So, ito po yung kung ano yung unang gagawin. Or sa English, preliminary activities. So, yung detailed lesson plan namin, ito yung gawain ng teacher at sa isa naman, ito yung activity ng isang student. So, napaka-detailed po nito. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Binibining Ella. Panalangin, pagbati, pagsasaayos ng upuan, pag-check ng attendance. Yes guys, dapat nagkakasunod-sunod at dapat alam po natin kung ano yung ilalagay natin, dapat nagkakasunod-sunod, huwag po natin kakalimutan. Yung tekniko po dito, while nag-demo po ako, ay mayroong nakasulat sa isang maliit na papel, isusulat ko po doon yung sequence ng aking teaching demonstration para hindi ko po makalimutan. At pag-check ng liban at hindi lumiban. And then, pagbasa ng alituntunin, kailangan po natin yan. At ang pinakamahalaga ay nandito po, yung objectives. Objectives. Pagkatapos po natin sa pagbabalik-aral, mayroon po tayong objectives. Ang objective po, kailangan nakapaskil po ito sa Pisara. Kahit may PowerPoint na po kayo, kailangan nakapaskil pa rin ito sa Pisara para makita po nila kung ano yung mga imimit ninyo, kailangan ninyong inaasahan ng mga sa pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Ito yung magiging guide ninyo sa inyong talakayan. So, kailangan nakapaskil ito sa inyong Pisara. So, guys, ito po yung layunin ko na tutukoy, na ibibigay, at napapahalagahan. Pagkatapos nyo po, dyan sa inyong pagsabi ng mga layunin nyo, of course, dito naman po tayo sa motivasyon. Ano nga ba yung motivation or motivation kung sa English? So, tandaan po natin,
yung mga pagkakasunod sequence natin. Yung una, panalangin, of course, pagbati, pagsasaayos ng upuan, pag-check ng kanilang attendance, pagbasa ng alituntunin, pagbabalik aral, pagbasa ng layunin. So, again, ang sunod ay ang motivation. Ito yung mga laro na kailangan engaging sa mga student para makaptivate nyo po yung mga captivate nyo po sila para mag-engage sa inyong laro. Para magkaroon sila ng ideya kung ano yung nga ba yung magiging laro ninyo ngayon. So, ito po yung isa sa mga halimbawa ko noong nag-demo po ako. So, ang laro ko po dito ay tatawaging ito ako. So, narito ang mga tuntunin. Of course, kailangan pa rin natin magkaroon ng tuntunin para maging gabay po sila sa gawain natin. May ibibigay akong numero sa inyo pagkatapos bubunot ako ng mga numero. Kung sino ang nabunot siya ang sasagot. At kapag nabunot, titignan ang larawan. Pagkatapos bumunot ay pipili sila ng cards. So, yung mga larawan na yan, yung mga anxiety, innovate, ita-translate ko po yan sa mga Filipino. Of course, nagkakaroon na po tayo ng across curriculum, which is yung Filipino po yung subject natin, pero nag-a-across na tayo sa English. So, number 1, yung mga larawan sa number 1, ano ba yung mapifeel nila? Ito ay excitement pa, nagagalit, disgusting, or masaya sila. So, yun po yung isa sa mga halimbawa ko sa naging motivation ko, which is naging maayos naman kasi pinuri po ako ng mga judges or yung mga nagbigay po sa akin ng mga score dahil po, 'di ba nagbigay po ako ng mga numbers sa kanila. So, yung mga numbers na yun, yung kadalasan yung iba ay hindi marunong sa wikang Filipino ng kung anong number nito. Halimbawa, 5. Instead na sabihin nila na 5, ay ginagawa kong Filipino ito. Ano nga ba yung 5 sa Filipino? So, sinasabi ko yon at sasabihin nila 5. So, in that way, nagkakaroon naman tayo ng across the curriculum. So, meron tayong numeracy and literacy. So, next naman po tayo after the motivation. Of course, kailangan po natin silang i-motivate. Like, for example, pagbibigay ng mga reward or pagpapasalamat sa kanila or palakpakan naman natin sila. After the motivation, mayroong pangkatang gawain. So, sa pangkatang gawain, kailangan po yung technique ko po sa pangkatang gawain, hindi po dapat sila parehas ng mga gawain. So, parehas sa mga gawain. Ang akin dito, mayroong mga poster, mayroong mga pagsagot, meron din namang online like Kahoot. So, tatlo lang yung grupo ko dito. So, guys, huwag po kayong isa lang yung gawain ninyo. For example, meron kayong tatlong grupo. Yung gawain mo ay isa lang. Like, sasagot sa group 1, yung sasagot naman ang group 2, sasagot naman ang group 3. No, not like that, guys. Kung mas mabutihin po, kailangan po na mayroong integration din natin sa ICT. For example, yung group 1, magkakaroon sila ng game online. So, yung group 2, magsasadula. Yung group 3, mayroong mga drawing or kaya ng poster. So, in that way, malalaman natin yung mga different skills ng mga bata natin. And that's the right thing to do kasi nalalaman natin yung mga skills nila at malalaman natin kung saan nga ba sila mas mahusay. So, sa group activity po natin, wag lang tayong magpasa sa isang activity, kundi iba't ibang activity po ito. At lalong-lalo na, huwag kalimutan talaga yung ICT integration kasi nasa objectives po natin yan. So, after the group activity, of course, mayroon po tayong pagsusuri. Ano nga ba itong pagsusuri? Siyempre, magpapalakpakan. Hindi muna natin sasagutan yung kanilang mga naging sagot sa gawain. So, magtatanong ka po dito kung ano yung mga nararamdaman nila, naging madali ba yung kanilang pagsagot, at bakit kaya natin kailangan malaman ito? Ano nga ba yung naging connection ito sa ating talakayan? So, magkakaroon muna kayo ng katanungan sa inyong mga estudyante. And after that,
dito na po tayo dadako sa abstraction. Abstraction po. Sorry. So, dito po magkakaroon na ng discussion. Dito na ninyo malalaman kung ano nga ba ang naging talakayan. Ang topic ko kasi dito, opinion at reaction. So, sa abstraction, dito na ninyo itatalakay kung ano ang opinion at ano naman ang reaction. So, yun po. So, after that po sa inyong pagtatalakay, after po dito, i-check ng guro ang mga output ng mga mag-aaral. Yes po. Hindi po muna sa group activity i-check kundi after na ng discussion kasi mas maliliwanagan sila kung ano nga ba yung kung tama ba o mali ang kanilang mga naging sagot. So, in that way, magkakaroon kayo ng mga reward at magkakaroon po kayo ng mga puntos. Yes, guys, nasa huling video ko po kung papaano ako gagawa ng mga rubrics at scoring. So, kailangan po before kayo magpasagawa ng gawain, ipaskill nyo po yung scoring at rubrics. Yun po yung mahalaga. And then, after that, paglalapat. Ano nga ba itong paglalapat? Ang paglalapat po ito ay yung application. Ano nga ba itong sa application? Sa application, magkakaroon lamang kayo ng pagsagot like, for example, isang quiz lamang po ay pwede po kayo magpasagot ng true A, B, C, D or pipili lang sila sa mga sagot at or kaya solving dito nyo po ma-realize kung tama ba yung kung naiintindihan ba talaga nila yung naging talakayan ninyo. So, after the paglalahat, mayroon, hindi po, sa ano po yun? Sorry, may mistake. So, sorry, may mistake po. So, yung paglalapat or application, ina-apply nyo po ito sa mga real life or may mga question po kayo. So, yung mga ABCD po na sinabi ko, doon na po yan sa evaluation. So, sa paglalapat, magkakaroon kayo ng mga katanungan like ano ang opinion at reaksyon. Bakit kailangan natin malaman ang opinion at reaksyon? Ano ang kahalagahan nito? So, ina-apply po natin ito sa into real life situation. Yan po yung isa sa mga halimbawa. And then after that, mayroong paglalahat or generalize. Dito na ninyo malalaman, generalize nyo na po kung ano yung mga naging talakayan ninyo. Pwede po kayong magbigay ng mga question dito like, based sa inyong nalaman, based sa ating naging talakayan, i-fact check muna natin. Kailangan ba natin fact check muna ang ating mga pinapanood o binabasa. Bakit naman mahalaga ang pagkakaroon ng opinion? That's po. Doon, magsasabi ka na po ang isang guro ay mag-generalize na ng inyong talakayan. And after that, dito na po yung sinabi ko kanina, yung evaluation. Pwede po kayong magpasagot like through A, B, C, D or quiz. That's po. Ito po yung sa halimbawa ko. And then, after that, magkakaroon na po ng takdang aralin. And then, ito po yung sa group activity tungkulin ng mga kasapi sa pangkatang gawain. Yes, kailangan po ninyong sabihin ito kung ano yung mga tungkulin nila. Ang mga leader, kalihim, timekeeper, o member, ano yung mga tungkulin nila para mas maging epektibo ang inyong mga gawain. Of course guys, kailangan po natin ng timer or kaya naman bilangan po natin sila. Baka kasi yung ating time ay kinukuha na sa group activity pa lamang. So, kailangan huwag po natin sobrahan yung group activity. And then next is scoring rubric natin. Ipaskill na po natin yan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pinakamahalaga sa lahat ay ang rubrics. Ito kasi ang pamantayan nila kung papaano sila sasagot at papaano sila bibigyan ng puntos ng
isang guro. So, ito po yung halimbawa ko, ito po yung rubrics ko. So guys, I hope naman may natutunan kayo sa video kong ito at huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe po tayo kasi isa po ito sa makakatulong po sa akin. At guys, isang quick tips ko lang po ay basahin natin yung mga objectives kasi hindi lahat ng objectives kailangan natin ilagay sa lesson plan. Yung iba, unobservable, hindi po natin nakikita sa lesson plan pero nagagawa po natin ito during the teaching demonstration. So I hope may nalaman po kayo at pwede niyo po itong mag-comment lang po kayo kung gusto niyo po ng lesson plan na tulad ko at ipopost ko po ito. Naway maging malinaw at sana nakatulong po ako sa inyo. At guys, please don't forget to subscribe and like and maraming salamat sa 400 subscriber. Thank you!